Ito na yung pangalawang bintana ka Gencon. Ilalagay na namin. Yung isa yun, nalagay na oh. Diba? 5 minutes lang ka Gencon, na-install na yung isang bintana. Ganun kabilis. Tapos ito na yung pangalawang bintana ka Gencon. Tapos isang panel na lang dyan. Ayun, makukumpleto na. Alright ka Gencon. Buo na. So may dalawang bintana, pintuan. Ito na yung panguling panel ka Gencon. Huling panel na yan ka Gencon. Naka-install na yung pangalawang bintana. So kompleto na rin yung wall. Ito yung isang bintana. Tapos ito yung isa. Tapos ito yung pintuan. So kompleto na ka Gencon tong wall dito sa loob. Paikot. Tapos na ka Gencon. Ano na lang, kisame na lang sa kabubong. Buo na yung prefab. So time check 3:30 ka Gencon. Nag-umpisa kami ng alas 11. So alas 3:30 na ngayon. Nabuo na nila yung frame, tapos yung wall. Ang kulang na lang diyan ka Gencon ay yung ceiling na lang. Ayun oh. Bahay na. Nagmukhang bahay na siya ka Gencon. Nalagyan na rin namin ka Gencon ng frame sa ceiling. Frame yan ka Gencon ng ceiling saka yung roof itong container. Diyan ikakabit. Ito, itong ceiling na yan ka Gencon. So, yan na lang ang kulang ka Gencon nito. Alright. Alright, naglalagay na kami ka Gencon ng kisame. Ito yung pinaka-kisame niya. Ayun, malapit nang matapos yung kisame ka Gencon. Dalawang panel na lang. Isa na lang. Isang kisame na lang. Makikita nyo, may mga uwang pa dyan sa paikot ka Gencon. Lalagyan pa namin yan ng wall angle para hindi makita yung mga yan. Ito, isa na lang ka Gencon. Ito tong isa na ito yung ilalagay na lang namin. Halos buo na. Okay ka Gencon, buo na. May kisame na. Ito, kumpleto na yung wall. May dalawang bintana. Tapos, may pintuan. Okay. Ang kulang na lang dito ka Gencon ay yung bubong. Bubong na lang kulang. Tapos, electrical. Lalagay lang ng mga outlet dito. Tapos, ilaw dito sa gitna. May dala ka ng ano? I-molding na lang ka Gencon yung electrical nito. Nilalagyan namin ng rock wall ka Gencon para nakakatulong sa init, saka sa soundproof na rin yan ka Gencon. Magsisilbing soundproof din yan ng kisame para pagka umuulan hindi ganun kaingay. Yan ka Gencon, naglagay din kami ng rock wall sa kisame para pag umuulan ka Gencon hindi ganun kaingay, tapos hindi mainit. Yan, so lalagyan na namin ng bubong ka Gencon. Yan na yung panghuli namin na gagawin ka Gencon dito sa prefab na binubuo namin. Diba? Electrical na lang ang kulang ka Gencon. Yan, so nagmo-molding na kami. Dito yung switch. Yan, tapos dito yung dalawang outlet. Tapos maglalagay kami ng dalawang ilaw dito ka Gencon. Ito. Okay, buo na ka Gencon. Ayan yung resulta ng binuo naming prefab. Marami namang iba-ibang kulay yan ka Gencon, pero ang in-order ko ay black para aesthetic tignan. May white din yan, may gray. So papakita ko lang yung likod ka Gencon. Malaki din. Ito yung likod ka Gencon, no. Ayan. Tapos papakita ko yung loob sa inyo ka Gencon. Pwede pa yan lagyan ka Gencon ang parang pinaka canopy dito sa taas para maganda siya tignan. Pero pwede rin na ganyan na rin. Kung gusto mo lang din na pagandahin palalo, yun po pwede pa.
Tapos dito sa may pintuan ka Gencon, ayan, pwede mong lagyan ng canopy din dyan. Ayan, dyan sa may pintuan. Tapos yung door handle ka Gencon, napakaganda rin. Ayos! Tapos na lahat ka Gencon. Buo na. Ito yung tinatawag nila na prefab house. So, electrical, mayroon na rin. May ilaw na, may outlet. Ayan, may breaker. Ayan yung breaker. Tapos may isang switch. Ito ka Gencon. Static din yung switch, oh. Ganda. Tapos may dalawang bintana na sliding. Ito ka Gencon, oh. Ayun. Ayun. Tapos mayroon din siyang tubular. Ayun, matibay din yung tubular ka Gencon, oh. Ayan. Tapos yun yung isang bintana. Tapos ito yung pintuan. Maganda rin tong lock ng pintuan ka Gencon, no? Kasi mayroon pa siya. Ayan, isa. Ito pala yung para dito ka Gencon. Tapos kung lalagyan mo ng susi, yung door lock ka Gencon, no? Oh, tatlo. Ayan, no? Ang dami. Ito para sa loob to ka Gencon, tong isa na ito. Pero ito, ayan, kumahaba pa. Yan ka Gencon, 3 piraso. Oh. So, 1, 2, 3 plus ito. Mayroon siyang 4 na lock. Ayun, napakaganda ka Gencon. So, ordinary lang ka Gencon itong in-order ko. Ibig sabihin, plain lang. Wala siyang partition, wala siyang CR. Kasi ang purpose ko dito ka Gencon, gagawin kong storage room. Para hindi na kailangan na tanggal-tanggalin saka lagyan. Ang sukat pala nito ka Gencon, ito 6 meters dito sa haba na ito. Tapos dito 3 meters. So lumalabas halos nasa 18 square meter ka Gencon. Imagine mo ka Gencon, nag-umpisa kami dito ng alas 11, tapos minto kami ng alas 12 break time. Then nag-resume kami ng alauna. Tapos ang oras ngayon ka Gencon 5:30 na kumpleto namin. So, halos 5 to 6 hours lang ka Gencon ang pagbuo ng ganitong prefab. So, ito yung loob. Kaya hindi na ako nagpalagay dyan ka Gencon ng CR. Dahil may CR naman na dito kami sa labas. Ito. Ito yung water tank namin. Tapos ito yung CR namin ka Gencon sa labas. Ayan. Ang ginawa naming wall dito ka Gencon, long span na lang din. Tapos yung ginawa naming brace, mga tubo-tubo na lang. Ayan. Tapos ito, yan yung bowl namin dito ka Gencon. Ayos. Ayan ka Gencon ang resulta ng prefab house namin. Kulay black. Dito yan ka Gencon sa Santa Maria. So, may order pa ako ka Gencon na dalawang prefab. Yun yung may mga partition naman. So, dito ko naman ilalagay yun ka Gencon. Tapos, dito sa area na ito. Bali, dalawa pa na ganito yung boboyin namin ka Gencon. Yung dalawang parating ka Gencon na prefab, yun yung titirahan naman ng mga tao ko dito. At maglalagay din kami ng solar setup dito ka Gencon para libre sa kuryente. Dito lang yan ka Gencon sa Santa Maria, Bulacan. So yun, thank you ka Gencon.